Alright. Another day, another reaction video ka Sunrise. So, naging busy tayo for the past few days, kaya hindi tayo nakagawa ng ating video. But now, I'm back. So, ito, grabe, habang nagbabrowse ako dito sa TikTok, nakita ko itong balita ngayon na bago na namang katiwalian sa DPWH. At ang malungkot, pati yung sandatahang lakas natin ay nagamit o ginamit sa mga ghost project. Ayon dito sa Net25, 15 billion military ghost projects. Imagine 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa mga militar na diskobre sa pagdinig ng Senado. Ano na tong nangyayari sa bansa natin? Ganun na talaga ka-worse ang ating bansa pagdating sa korupsyon. Grabe, no? Nakakagalit na nakakanginig sa laman na ang galit pag ganitong mga nakakita nating balita na yung pondo ng gobyerno napupunta sa mga walang pusong magnanakaw, mga greedy na walang ibang ginawa kundi yung pagkakitaan ng gobyerno. Ito, imagine, hindi po maliit na halaga ito ka Sunrise, 15 billion pesos ghost project. Sinasabi doon sa report, imagine nakalagay na sa papel completed, pero yung building hindi naman complete o hindi nga magamit dahil hindi pa tapos. That is a ghost project. Imagine, ang dami po nito, 15 billion. And sana lumitaw sino ba ang proponent ng proyektong ito. Kasi malamang sa malamang, corruption na naman. At this time talaga, dapat talaga managot ang nangungurakot. Managot talaga dapat. Regardless kung sino yan. Dapat wala tayong pagtakpan, wala dapat pagtakpan. Talagang parusahan dapat. Dahil hindi na po ito tama. Sobrang nakakahiya na tayo sa ibang bansa at sobrang worse na ng korupsyon sa bansa natin. Talagang kawawa po ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nagpapakahirap, nagpapakapagod, nagsasakripisyo para sa pamilya. Pero yung mga taxes na pupunta sa gobyerno, kinukurakot lamang ng mga walang puso, walang kaluluwa, ang mga maitim budhi na walang ibang inisip kundi ang mangurakot lamang. Grabe, nakaka-disappoint. I'm so disappointed talaga. Ang dami mga korupsyon na unti-unting lumalabas ngayon. Ngayon, simula 2022 to 2025, imagine, in just a short period of time, sa 3 years, ganun kalaki ang korupsyon. Sana may managot dito, talagang ibalik na dapat ang death penalty talaga. Ibalik na ang death penalty. Follow for more ka Sunrise. God bless the Philippines.